Ay, ayun, magandang araw ano po sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga kapatid po natin sa Guardians, lahat po ng friends po natin sa Facebook. So ito, live po tayo. Nandito po tayo sa programa po ng katotohanan. Alam po ninyo, kagaya nga po ng sinasabi po natin, talagang sa totoo lang napaka-busy po natin kaya halos hindi na po tayo makapag-live ano po. Pero hindi ho natin papayagan na hindi ho tayo makapag-live ano po dahil ito talagang namomonitor po natin, minomonitor po natin itong mga nangyayari po dito sa bansang Pilipinas. Kaya po tayo ngayon nandito, ano po? Dahil ito nga, talagang ah, kahit na saan po tayo tumingin, nakikita naman po natin talaga itong ginagawa po ng Administrasyong Duterte, itong Build programs, ano po? Ah, dahil ito nga hindi ho natin kayang tiisin itong mga sinasabi po nila, itong mga binabato po nila dito sa administrasyong Duterte dahil talaga naman pong wala po silang pinangarap dito, wala po silang iniisip kundi sirain ang administrasyong ito. Kaya po tayo nandito ngayon para po ipakita po natin at ipaalam po natin sa mga kababayan po nating mga Pilipino dahil po alam po ninyo nung nasa ibang bansa po tayo, nung nasa Bahrain po tayo, wala po tayong idea, wala po tayong alam sa mga nangyayari sa bansa po natin. Ano po, dahil wala po silang ginawa po dito, wala silang ibinalita, wala silang ipinost po sa Facebook. Kundi po mga fake news. Ano po? So, kaya po nandito na to sa Pilipinas. Ito ngayon tayo. Ano po? Kaya gusto ko po malaman po ng mga kababayan po natin, mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang sulok po ng mundo, kung ano po ba yung totoo. Ito nga po, sa totoo lang, napakadami hong nagawa ang administrasyong ito. Kung ano po yung ginawa po ni President Marcos, ano po during his time as president, that was 1970s, ano po, 70s hanggang 80s na upo ang Marcos. Pero ito po, nakita po natin yung naglalakihan, nagdadambuhalang mga infrastruktura na ginawa po ng administrasyong Marcos. So ito rin po ngayon kung ano po yung ginagawa po ni President Marcos during at that time. So ganyan din po ang ginagawa ng administrasyong Duterte. Alam po ninyo, ito lang isa lang po yung masasabi ko sa mga kumukontra, sa mga umaayaw, sa mga bumabatikos dito sa Pangulo po natin. Alam po ninyo, talagang saludo ako kay President Duterte. Isipin niyo po dito, napakadami pong bumabatikos po sa kanya kung ano po yung nagsasabi sa kanya. Andyan po yung sinasabi sa kanya, hindi siya nagtatrabaho, tamad ng presidente, inutil ng presidente, kung ano-ano ang binabato nila sa mama. Pero hindi po siya nagsasalita, wala po tayong marinig sa kanya. Ano po? Ang nagiging pintas lang po ng mga kababayan po natin, iba ng mga kababayan po natin, nakikita naman po natin na talagang si Tatay Digong, maganda po yung kanyang puso, malinis yung kanyang isip, yung kanyang hangarin, para po mapaganda yung economy ng bansang Pilipinas. So ang nagiging problema po natin dito, alam naman po natin kung ano yung dahilan kung bakit usad pagong po tayo. Although kahit na ganun po yung nangyayari, andyan po ang ating Pangulo, hindi po siya natutulog. Ano po? Talagang alam naman po natin na talagang nakapalibot yung mga demonyo, mga mandurugas dyan po sa palasyo. Marami pong nakapaikot sa kanya. Kaya hindi ho makakilos, hindi ho makagalaw ang ating presidente. Kaya nga po, tinatawagan ko lahat dito ang mga kabayan po natin na mag-focus po tayo dito sa nangyayari sa bansa po natin. Suportahan po natin ang ating Pangulo. Huwag nating iwanan hanggang matapos yung kanyang termino. Ano po? Isa lang po dito, yung pag-uusapan po natin regarding po dito. Ito pong connectivity ng North Luzon at South Luzon Expressway. Na talagang makita mo po dito, manggagaling ka po ng Baguio, papunta ka po ng Manila, papunta ka po ng Cavite, papunta ka ng papuntang Bicol, Alabang, diretso na po ito. Papunta ka po sa airport, napakabilis po ng biyahe. Ngayon po, nanggagaling ka po ng Balintawak, galing ka ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac. Papunta ka pa doon, pag-exit mo po ng Balintawak, pag-akit mo po doon sa taas, papunta pong South Luzon Expressway, makikita po natin ito. South-North Connectivity Expressway po ito, napakabilis. Punta po kayo sa Bicol, punta po kayo ng Batangas, diyan po sa Laguna. Napakabilis po ng biyahe, napakaganda. At lalong-lalo na po sa mga OFWs po natin, mga kababayan po natin na gusto pong mag-abroad, gusto pong magbalik sa kanilang bansa na pinanggalingan ng mga overseas Filipino workers po natin. Napakaganda po. Pagkagaling mo ng Balintawak, ilang minuto lang nasa airport ka na. Makita mo doon, Terminal 1, Terminal 2 at Terminal 3, napakabilis po ng biyahe. Dahil po sa tapang at malasakit ng ating President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po, tayo po
hindi po tayo natutulog. Talagang nakikita po natin yung nangyayari dito sa bansa po natin. Kasi sinasabi ko po sa mga nagsasabi po dito na baka sinasabi po ninyo fake news yung sinasabi po natin, subukan niyo po mag-travel. Kayo na po ang humusga. Hindi lamang po ito, napakadami yung programa ng ating Pangulo. Ano po, kaya nga po tayo, kaya po sinasabi po natin dito dahil ito pong mga programa po ng ating Pangulo, ano? Hindi po natin ito napapanood sa TV. Hindi po natin napapanood po na nababasa sa pahayagan. Itong mga naglalakihang, nagdadambuhalang mga infrastruktura, development programs ng Administrasyong Duterte. Hindi po nila ito talaga pinapakita. Ayaw nilang malaman. Ano po? Wala pong pagkakaiba noong panahon po ni President Marcos dahil sinabi po ni President Marcos ano po na gamitin ninyo yung itaniyong power plant doon sa Maribeles Bataan. Pero anong sinagot po dito ni Cory Aquino? Huwag na dahil maaalala lang ng mga Pilipino yung kabutihan na ginawa mo sa bansang Pilipinas. Yun po ang katotohanan. Ano po? Kaya napakadami pong programa ng Marcos time at ito para pong nagising si President Marcos sa katauhan ni President Duterte. Alam po ninyo, ang ano po natin dito, ano, napakatagal na pong issue ito. Itong pinag-uusapan na ho nila ngayon, ano po, itong registration po ng SIM card, ano po. Alam po ninyo, ang nagiging problema po dito sa bansa po natin, hindi pa man din na isa sa batas, pinag-uusapan pa lang, kinokontra na po nila. Alam po ba nyo kung bakit? Kasi po pagka naka-registered yung ating SIM card, hindi ka na pwedeng manloko, hindi ka na makapang-blackmail, hindi mo na magamit sa katarantaduhan yung SIM card po na ito. At isa pa ho dito, yung National ID System, na although meron na po sa bansang Pilipinas, pero ang nagiging problema lamang po dito, ano? Sana nga po, ang ating presidente, ang Duterte administration, ano po, wala po siyang ibang inisip, wala pong pinangarap ang administrasyong ito, kundi para po mapaganda yung economy natin at siyempre po mapaganda po yung pamumuhay, maging komportable ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Yan po ang hangarin ng administrasyong ito. Alam po ninyo, dapat po ito mas lalo pang doblehin ano po yung effort ng gobyerno po natin. Particular po itong PSA dahil Philippine Statistic Authority, sila po yung in charge na pagpapagawa dito po sa national ID po natin. Kasi po, sa totoo lang, sa mga kababayan po nating mga nandiyan sa ibang bansa, napakaganda po kapag ka po bumili ka kasi ng SIM card. Ano po? Pag bumili ka ng SIM card ng number particular po dito sa Middle East, ano po, sa Bahrain, ano po, na-experience po natin, bumili po tayo ng SIM card, pagkatapos naka-attach na po doon, naka-registered po doon, ano po, pagka po mayroon ka binili o nag-apply ka po ng trabaho, ibibigay mo lamang po yung contact number mo, yung telephone number mo. Napakabilis po. Nandun na po lahat. Contact number lang ang ibibigay po natin kapag may national ID system po tayo. Naka-attach na po lahat doon yung identity mo. Kapag may national ID system ka, pag meron ka pong SIM card, ano po? Yan po yung pinag-uusapan ngayon po dito ngayon. Ang sinasabi ko po dito, sana po mag-double effort itong Philippine Statistic Authority, ano po? Dahil siya po in charge po dito. Kasi po napakatagal, sa totoo lang napakatagal po ng releasing po nito. Sana po nandito na po tayo sa panahon po ng pagbabago. Sana po magtulong-tulong, magkaisa po tayo. Huwag po nating pagsamantalahan yung kabaitan po ni Presidente. Ano po? Ito nga yung SIM card na tinututulan po nila ito. Number 1 po dito na tumututol itong mga Liberal Party, itong mga dilawan. Dahil sinasabi po nila dito, ito po ay magdudulot daw po ng kapahamakan sa mga kababayan po natin, sa mga kabataan partikular. Ganyan po katanga at kagago itong mga putang inang dilawan na wala po silang inisip kundi sirain yung pamamahala o sirain po nila yung mga pagbabago na ginagawa ng administrasyon po natin. Iyon po yung pangatlo. Ano po? At saka isa pa nga ho dito, nandito na rin lang po tayo. Ano po itong issue, yung pinag-uusapan po sa University of the Philippines. Ano po? Dapat po talaga dito, kung ako dito sa gobyerno po natin, hindi po natin tinuturuan. Ano po? Isipin niyo po dito, saan ka makakita? Universidad po ng bansang Pilipinas. UP of the Philippines po ito. Funded po ito ng gobyerno po natin. Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan po natin na ganito? Alam po ninyo, nandito nga po tayo sa democratic country. Nasa demokrasyang bansa po tayo. Pero kung ganyan lang din naman po ang ginagawa ng mga hinayopak po nito, alam po natin na mas napakainam. Ano po, kung ito po isa sa ilalim sa kapangyarihan po ito ng sundalo at mga pulis po. Dahil po ito talaga nakakapasok po tayo, labas-masok po tayo sa UP. Napakaluwag po dito at
malayang nakakapag-recruit, mga ibang fraternity, mga ibang particular po dito ang CPP and PNDF, maluwag at malaya po silang makakapag-recruit ng members po nila dito dahil napakaluwang po ito. Kulang po talaga ito sa security. Kaya tama lang po yung ginagawa po ng gobyerno po natin na dapat i-take over na po ito ng sundalo at pulis. Ano po? Dahil ito nga, nakita po natin yung kabastusan. Ano po? Alam naman po natin kung sino-sino yung nasa likod po nito na umuudyok po dito. Simula pa lang, alam po natin na ito po ay controlled by Liberal Party. At alam po natin kung sino po nagpasimuno, kung sino po yung leader, at kung sino po yung nuno ng kanununuan ng CPP and PNDF na yan na nandito sa Pilipinas. Wala pong iba kundi itong pamilyang Aquino. Sila po ang ano po dito, sila po yung promotor, sila rin po ang nuno ng mga terorista dito sa bansang Pilipinas. Ano po, hindi po tayo gumagawa po ng kwento. Kaya ang sinasabi ko po dito, sana po magising po tayo, magtulungan po tayo, sana po tuloy-tuloy na po ito. Kaya nga po ang sinasabi ko po dito, isipin nyo po dito, napakadami pong dapat gawin itong gobyerno po natin. Hindi ko sinasabing walang ginagawa ang Administrasyong Duterte, itong mga ibang ahensya po natin. Isipin niyo po dito, napakahirap po ng trabaho. Wala pong mapasukan, may mapasukan naman po dito. Katutak po yung mga requirements na hinihingi ng mga kumpanya po nito. Mayroong swab test at mayroon pa hong rapid test, kung ano-ano, etc. Mga medical clearances na hinihingi ng mga putang inang ito. Dahil alam po natin, ayaw po nilang tanggalin, no? Ayaw nilang alisin itong mga hinayupak na ito, yung sinasabi na protocol po ng DOH. Alam po natin ito. Dahil alam po natin na napakalaki po ng komisyon ng DOH at ng mga ospital na ito at ng mga doktor po na itong mga putang inang to na nagsasabing nandito raw si COVID at variant COVID-19 di sa bansang Pilipinas, dahil hindi po pwedeng alisin itong COVID po na ito pong variant COVID-19 na sinasabi po nila na bagong virus ano po, ayaw po nilang maalis, ayaw nilang alisin, dahil po kapag ito inalis nila dito sa bansang Pilipinas, mawawala po yung kanilang komisyon sa PhilHealth. Okay. Tignan nyo po ha. Okay na po sa atin, naka-face mask po tayo, okay na po ito. Pero yung naka-face shield ka pa, ay isang katarantaduhan. Ito po masasabi ko sa DOH, itong mga putang inang to. Saan ka nakakita rito? Pupunta ka sa bangko, pupunta ka sa mall, pupunta ka sa kung saan ka magpunta po dito. Naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa. Dahil daw po ito ay protocol ng Department of Health, itong mga putang inang to. Sana ito tamaan ng totoong virus. Dahil alam naman po natin na itong sinasabi po nila na COVID-19, itong virus na sinasabi po nila, hindi po totoong virus po ito. Ito po yung bacteria at may pag-aaral na po yung Italian Ministry of Health po dito. Ayaw lang nilang talagang tanggapin, ayaw nilang alisin ito dahil mawawalan po sila ng kurakot. Ngayon po, ang sinasabi po natin, alam po ninyo, ang isa pang problema po dito, tignan nyo po dito. Isipin po ninyo, itong ipinapanukala po nila ngayon. Kung gaano po kamahal, itong vaccine na pinipilit po nitong anong pangalan itong putang inang, ito pong si General Galvez, at saka itong inutil na itong hinayupak na itong tarantadong bugok na mandurugas na itong na Dilawan, na talagang wala naman po, alam naman po natin na typical na Dilawan, itong si Duque. Isipin niyo po mga kapatid, mga kababayan ko mga Pilipino, napakahirap po ng buhay. Wala pong trabaho, walang mapasukan, may mapasukan man po dito, wala pong masakyan. Dahil dito sa ginawa nitong putang inang Department of Health po na ito, na wala po silang inisip, wala po silang ginawa dito kundi takutin ng mga Pilipino. Isipin mo po dito, taggutom, wala akong makain, wala pa po, napakadami. Tabi-tabi po yung mga tindahan, puro kanin, puro ulam, kung ano-ano may ibenta ng mga kababayan po nating Pilipino. Alam po niyo, ito yung panawagan ko. Sana huwag lang dumating na magpatayan po yung mga Pilipino sa gutom. Dahil dito sa kagagawan at pananakot ng putang inang Department of Health po na ito na wala pong kwenta, wala pong silbi kundi takutin ang mga Pilipino. Dahil ito, hindi naman talaga totoong virus. Ito po ay bakterya na pinahirapan po nilang mga tao. Isipin niyo po tayo, ubot, sipon, lagnat po tayo. Ha? Kapag ka po ikaw ay nagpa-hospital ka sa panahon po ngayon, sasabihin pala COVID ka, papatayin ka nila sa hospital. Bakit po? Dahil ito, napaka-expensive po ng isang tao na may sakit po na COVID. Dahil po ito, saan ka nakakita? Na hospital ka, sinabi po nila COVID, lahat, yung PPE po ng doktor, lahat po ng suot po nila, kung ilang linggo ka doon, yun po ay babayaran mo.
dahil yun daw ang protocol ng Department of Health na bulok na ahensya. Isipin niyo po dito, lagnat, ubot, sipon po tayo, natrangkaso po tayo. Nangangati yung lalamunan po natin, nilalagnat po tayo, sinisipon, inuubo, talagang matindi. Uminom lamang po ako ng antibiotic. Ano po? Antibiotic lamang po at vitamin C, isang sa umaga at sa hawag sa gabi. Alam po ninyo, ang iinumin po ninyo kapag kayo ay inubo, sinupon, nilagnat. Dicolsin syrup lang po, mga kababayan. Isa sa umaga, isa sa gabi, isa sa tanghali. At sa umaga po, potency po 500 mg, isa sa umaga at isa po sa gabi. Napakabisa po nito. Huwag po kayong magpapadoktor. Ubot, sipon, lagnat lang. Ito po ay simpleng gamutan na pinahirapan po ng Department of Health. Ano po? Dahil po ito, kapag ka po ikaw ay nagpa-hospital, papatayin ka nila sa hospital at susunugin ang iyong bangkay at sasabihin po na ikaw ay nakubid. Babayaran po ng pamilya mo, maghihirap ka, masisira yung negosyo mo, masisira yung trabaho mo, masisira yung pamilya mo dahil sasabihin nilang sinipon ka lang, inubo ka lang, sasabihin po nila COVID ka na. Ganyan sila kagago itong mga putang inan to. Isipin nyo po dito, lahat po dito pinagkakitaan po nila. O tingnan nyo na lang po dito itong vaccine na inaano po nila, pinaghihiring po nila sa Senado. Alam nyo po ba kung magkano yung itong pinanukala, itong isinumite itong nagmamagaling na itong si General Galvez na wala naman pong alam na hindi naman po doktor, ano po. In-appoint ni President Duterte, sumobra itong mga hayop na to. Isipin niyo po dito kung magkano 1,600 per dose po nito. Yung isang vaccine, isasaksak po sa inyo yung vaccine 1,600. Hindi lamang po isa to, kundi dalawang dose po ito. Yung pangalawa 1,600 din. Kung susumain po natin 1,616, 1,000, ay 1,800 po isa. Plus 1,800, so 3,600. Ano po? Alam niyo po ba kung magkano itong vaccine doon sa Myanmar sa India? Isang saksak po ng vaccine, 240 pesos lang. Yung pangalawang vaccine po, yung pangalawang dose po nito, 240. So, equivalent to 480 pesos Philippine money. Isipin niyo po yung, sabihin mo 500 lang, sa 3,600 na ipinopost nitong si General Galvez at saka nitong si Duque. Dapat itong mga hinayupak na ito, ipainom sa kanila yung vaccine nila. Isipin niyo po dito, kumpitin po natin. Bakit na kukuha? Ba't sobrang napakamahal? Ano po? Ayaw nilang dumaan sa local manufacturer. Isipin niyo po dito, mayroon po tayo pero anong ginagawa po nila? Ako hindi ko kayo binabatikos pero mahiya-hiya ka naman, General Galvez at saka itong si Duque, mahiya naman kayo sa pagbungka ninyo. Isipin niyo po dito, si Kim Salazar is watching. Salamat sa panonood, bro. So, isipin nyo po mga kapatid, mga kababayan ko, mga Pilipino, kung gaano kalaki po yung kurakot po nito. Mahiya-hiya naman kayo. Hindi ba? Sana ito ang panawagan ko, itong panalangin ko lang. Kung ito ay masama, sana magkaroon kayo ng totoong sakit na walang lunas, cancer. Itong mga putang ina, itong mga opisyalis natin, na mga mandurugas na wala na po silang inisip dito, kundi pagnakawan, pagsamantalahan, itong pandemic na nangyayari sa bansa po natin. Isipin niyo po dito, ito lamang po special amelioration programs ng Administrasyong Duterte. Napakatindi po ng corruption na hanggang ngayon wala pong lunas. Bakit po natin sinasabing napakatindi po ng corruption? Yung talagang beneficiaries po hindi po nakatanggap. Yung kakilala ni Mayor, ni Kapitan, kamag-anak, kapitbahay, malapit sa kanila, yun nagkakaroon. Ano to, isang katarantaduhan ito. Puro kagaguhan. Kaya nga sinasabi po natin dito, kayong mga opisyalis, kayo na mga durugas, kahit na matapos na kayo sa termino, wala na kayo sa posisyon, antayin nyo yung pagdating ni Dilubyo dahil isa-isa kayo. Kakatayin kayo ng Dilubyo, putang ina kayong lahat. Isipin nyo po dito, ang mga kababayan po natin, particular po dito yung mga magsasaka, yung mga mahirap na kababayan po natin, dumadaing po sila, walang hanap buhay, walang makain. Sa tindi ho ng hirap po ng buhay. Pero itong mga opisyalis po natin, wala silang inisip, kundi pahirapan lalo yung mga kababayan po nating mahirap. Kababayan nating mga Pilipino na nakikita po natin wala pong makain. Hirap na hirap po sila. May mga trabaho man po dito, wala pong masakyan. Dahil dito sa pananakot ng mga putang inang to. Hindi ka ba makakapagmura dito sa nangyayari sa bansa po natin? Isipin niyo po dito, 3,600. 3,600 compare doon sa 500 po ng Myanmar at India po nito sa yung vaccine po nila. Kaya hindi umaasenso sa Pilipinas dahil sa mga putang inang ito, mga hayop kayo. Isipin nyo po dito,
napakamura lang kung gugustuhin po nila. Hindi nila inisip kung ano yung kahinatnan ng mga kababayan po natin. Siyempre, ibabalibag po ni Galvez, ni Duque sa DILG. Itong DILG naman, ibabato niya ito sa mga LGUs po natin, sa mga local government units po natin. Isipin niyo po dito, tignan natin, sino makakapag-avail nito, napakasobrang mahal. At alam naman natin na gawa-gawa lang po nila itong virus po na ito. Dapat itong putang na si Duque isaksak sa pagmumukha nito, silang dalaw ni Galvez para isipin niyo po dito, wala na nga akong hanap buhay. Napakahirap po. Ano po? Si Madam Concepcion de Los Angeles, ano po, magandang buhay po sa inyo. Saka si Yo Di Mayo is watching, salamat po sa panonood. Pasensya na po kayo kung nakakapagmura po tayo. Dahil ito talagang totoo po yung nangyayari. Isipin niyo po kung gaano katindi ha. 240 lamang po sa Myanmar, India, yung vaccine po na ito. Sa Pilipinas po, 1,800 per dose po ito. Kung 2 beses po ito, 3,600. Napaghahalata po dito itong mga tarantado. Ang kakapal ng pagmumukha ng mga putang inan po. Kaya nga sinasabi ko po dito, pag may sakit kayo, huwag kayong pupunta sa ospital ha. Isulat po ninyo itong gamot na sinasabi ko. Dicolsin syrup lang po ang inumin ninyo, umaga, tanghali at gabi. Saka po potency. Vitamin C po ito. Ito po 'yon. Ito po yung inumin po ninyo, yung vitamin C, ano? Maghahanap po tayo ng bote para makita po no yung sinasabi kong gamot. Hahanapin ko po ano para may idea po kayo. Naitapon ko na po yung mga basyo po natin. Ano po, Dicolsin. Dicolsin syrup po yung Dicolsin syrup po yung inumin po ninyo. Pagka po nangangati po yung lalamunan po ninyo, bili po kayo nito, 106 pesos lamang po yung isang bote. Isang linggo po nagamutan yun, no? Isang linggo po nagamutan, 2 bote po yung maubos po niyo. Sakto po yung may matitira, kaunti lang. Napakabisa po noon. Sandali, hanapin po natin. Hindi natin makita. So, yun lang po yun. Balikan nyo na lamang po, ano? Balikan nyo na lamang video po natin dahil nandyan po talaga. So, alam po ninyo, mga kababayan ko, mga Pilipino, tayo po, marami po tayong idea, marami po tayong naisip na may tutulong po natin sa mga kababayan po nating mga Pilipino. Particular po dito, yung mga kababayan po natin na mga lugar sa bansang Pilipinas na hindi po nararating po ng kuryente, hindi po nararating po ng tubig. Ito, nagtatrabaho na po tayo. Unti-unti po ito, pinapakilala po natin itong produkto. Hindi ko po kayo binebentahan. Ano po? Dahil ito po, libreng programa po natin. Yung pagkakaroon po ng tubig at saka po kuryente sa mga lugar na matataas na hindi po kayang abutin po ng halos hindi na humarating po ng presensya po ng gobyerno po natin. Ano po? So tayo po, mayroon po tayong kaibigan na masikap, na isang inventor po na Pilipino na talagang nakapag-imbento po ito ng makina na hindi po pinapaandar ng tubig at hindi rin po pinapaandar ng gasolina at diesel. Ano po? Ito po ay circular movement po ito na talagang nakakapag-produce po siya ng kuryente at tubig. Ano po? Ito po hindi po natin kailangan po dito na kabitan po ng kuryente, kundi ito po nakakapagpalabas po siya ng kuryente, nakakapag-provide po siya ng tubig. Kahit po 3 kilometro po yung taas po ng bundok, kaya po niyang paratingin po yung tubig po doon. At ang isa pa ho dito, itong na-invento po ng kaibigan po natin, ito po ay kaya pong pailawin ang buong barangay sa isang makina lang po. Kaya nga po ito ginagawa na po natin sa mga kababayan, sa mga malalapit. Pero ito po talagang unahin po natin, si Remigio Millars is watching. Salamat po sa panonood. Po yan, ano po, baka linggo nandyan po kami sa Karanglan. So ito po ilalaunch po natin, ilulunsad po natin itong
libreng kuryente at tubig sa lahat po ng mga kababayan po natin mga Pilipino. Siyempre po, particular po dito, unahin po natin yung Karanglan. Kaya ito, gagawa po tayo ng maraming proyekto. Nakausap na po natin yung mga ibang kababayan po natin dyan po sa particular po sa Barat, sa Burgos, sa Awayan, ano po, yung mga kababayan po natin dito na hindi po nararating ng tubig at saka kuryente, yung mga lalayong bundok na pararatingin po natin. Ito hindi po kami naniningil, ito po ay libre. Ano po? Si Rolly Rugaya is watching. Maraming salamat po. Alam po ninyo, ito po yung sinasabi po natin na sana po tayo, tulungan po natin yung sarili po natin. Huwag po natin lahat ipaasa po sa gobyerno. Hindi po ako namumulitika rito, hindi po ako nangangampanya. Ano po? Kaya nga ang sinasabi lang po natin dito, tutulungan po natin mga kababayan po natin, mga Pilipino. Ito po ila-launch po natin sa buong Pilipinas. Ano po? Pero sa ngayon, siyempre po gagawin po nating model muna kung saan po tayo pinanganak, doon po sa bayan po ng Karanglan. Ito sa Bayaw, ano po, sa Linggo nandiyan kami. May tripping po tayo. Baka siguro unahin natin yung Awayan muna, saka po yung sa Barat, para makapagtayo po tayo ng planta po dito at diyan na po yung mag-i-stay sa Burgos siguro o sa Awayan, sa Barat, yung mga planta po natin na magpo-provide po ng kuryente at tubig. So yun po yun. So ngayon ang sinasabi po natin dito mga kapatid, mga kababayan ko mga Pilipino, nakita naman po ninyo yung programa po ng ating Administrasyong Duterte. Ngayon ang sinasabi ko po dito, sana bago magyabang itong mga ibang ahensya, itong mga groups of organization po dito, unahin po muna natin sana. Sana po ito, pinapakiusap po natin, itong commission po dito, itong COA. Ano po? Isipin nyo ha, alam natin, napakatindi po ng corruption dito sa bansang Pilipinas. Pero ang sinasabi po natin dito, asan ngayon yung presensya po ng Commission of Audit po dito? Ito po yung counterbody po ito ng gobyerno po natin, itong COA. Commission of Audit, sila po yung nakakaalam. Ano po? Lahat na po ito, lahat po ng ahensya po ng gobyerno po natin, talagang sila po yung namumuna po dito para po sa pag-audit. Pero ano pong nangyayari? Isipin niyo po dito, kamukha po ng Department of Public Works and Highway, DPWH po, napakadami pong budget po nito. Eh paano po yung unexpended na budget po nito? Hindi po nagalaw, nasan ngayon yun? At saka, mayroon pa po tayong dito ang sinatawag po dito yung Presidential Anti-Corruption Commission sa pangunguna Atty. Greco Beleca. Ito puro kayabangan lang to, mga hinayupak na ito eh. Wala pa silang iniisip, wala pa silang ginawa po dito, kundi puro publicity, pero wala po silang ginagawa po dito. Alam po ninyo, tayo hindi po natin binabatikos itong gobyerno po natin. Alam natin, ang ating Pangulo, talagang yung kanya pong hangarin, yung kanyang puso malinis po dito para ayusin, para linisin ang bansa po natin. Pero ito nakikita po natin, napakatindi po ng corruption. Kaya nga ang pinapakiusap po natin, sana itong Commission of Audit, totoong magtrabaho, na hindi lamang puro kayabangan itong mga hayop na to. Isipin bakit ko po sinasabing mga hayop na to, mga putang inang to. Bakit po? Isipin nyo po dito, yung pong, ito pong anomalya po sa PhilHealth. Anong ginagawa po ng Commission of Audit po dito? Ito pong problema po, Special Amelioration Programs. May audit po ito, COA po ito nagtatrabaho po dito. DSWD yung anomalya po dito. Yan sa customs po natin, napakatindi po ng problema po dito. Asan yung presensya na ipinagyayabang ngayon dito ng mga putang inang to? Isipin nyo, Commission of Audit. Number 1 po ito na talagang, alam po niyo sa ibang bansa, kapag ka nagkaroon po ng problema at hindi ka pa nakapagsumite nitong mga reports, ano po, regarding po dito sa mga audit po na ito at wala ka na ipresenta, kakasuhan ka, pagbabayarin ka. Hindi ko kasi nakalimutan na natin sa sobrang iniisip po natin. Loaded po tayo, no? Itong napakatindi po na ito, pagbabayaran ka, ikukulong ka. Dito po kasi sa bansang Pilipinas, ang nagiging problema dito. Sana nga po, Mr. President Duterte, Tatay Digong, si AG Solano is watching at saka po si Ding Salazar is watching din. Alam po niyo, Tatay Digong, sana nga po, ang pinapakiusap po namin, tayong mga Pilipino, tayo po mga Pilipino, nandito po sa bansang Pilipinas, ano po, isipin niyo po dito, alam na po natin na may corruption po doon may corruption sa PhilHealth, sa ibang ahensya po ng gobyerno po natin, particular po sa customs, po sa ibang ahensya po ng gobyerno, particular po doon sa mga pulis po natin na nagko-commit po sila ng talagang kaso, ano po. Pero ang nagiging problema po dito, umiiral pa rin dito sa bansang Pilipinas yung bata-bata system. Bata-bata system. Bakit po natin sinasabing bata-bata system? Nagkaroon po ng problema, nagkaroon po ng kaso si commissioner. Nagkaroon si director, nagkaroon si PNP chief, etc. kung sino po dito. Instead na tanggalin, kasuhan, inililipat po sa pwesto. Ano yun?
napakalinis ng Pampanga. Nanggaling sa Krame, itong si General, inilipat mo sa Pampanga. Dahil may kaso siya sa Krame, inilipat sa General sa Pampanga, nagkalat ng baho itong putang inang General dito po sa Pampanga. So ano pong nangyari po ngayon? So lumalaganap pa rin dito sa bansa po natin. At eto, bumabalik na naman po yung mga demonyong mga pulis, itong mga putang inang to, bumabalik po sa dating gawin itong mga tarantadong ito. Kaya nga po sinasabi ko po dito, malapit nang dumating si Dilubyo. Kahit sino ka pa, hindi ka urungan, hindi ka sasantuhin ni Dilubyo sa kanyang pagbalik. Malapit na po ito. Kaya nga po ang sinasabi po natin dito, si Madam Angela Neri is watching. Ma'am, thank you very much sa napakasarap po na puto po ninyo. Dahil ito po si Madam Angela Neri, sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga taga dyan po sa Arayat, Pampanga. I-message po ninyo si Madam Angela Neri, napakasarap po ng kanyang mga produkto. Ito po ay gumagawa po lahat po ng puto, lahat po ng klase, hanggang sa maliit, hanggang sa pinakamalaking puto. Ano po ginagawa po nito? So alam po ninyo, sana nga po mabago po yung sistema, Mr. President Duterte, kay Tatay Digong. Hindi ko po kayo binabatikos, Tatay Digong, dahil alam naman po natin na napakadami pong kaso, napakadami pong problema. Ay nangyayari po dito, mukhang itong mga putangin ng mga ibang opisyalis po natin, nagkakaso na nga si General, di nila kung saan saan. Dapat po dito, talagang kapag sinabing may kaso, nakapris po lahat po ito, pati po yung lahat po ng incentives ni pulis, lahat po ng incentive po ni sekretary, lahat po ng incentives na nakukuha ng isang opisyalis po ng gobyerno na nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nakapris po ito. Ibig sabihin, nakapending po lahat, sahod niya, bonuses po lahat, hanggat hinihiring, hanggat po dinidinig po yung kanyang kaso. Hindi yung Customs Commissioner, ililipat mo sa ibang lugar. Ibibipat mo sa ibang ahensya. Anong klaseng batas mayroon tayo, di ba? So dapat po dito, kapag nagkaroon po ng kaso si pulis, nagkaroon ng kaso si sekretary, nagkaroon si etc. Kahit na sino po dito, kahit na senador o vice presidente, dapat hindi ho ililipat. Dapat po to lahat kansilado, lahat ng kanyang mga benepisyo, dapat po ito ay habang pinag-uusapan, nakapres po lahat, wala siyang makukuha. Dapat po ganyan, hindi yung porque appointed by President Duterte, si Commissioner, dinala doon sa Customs, dinala doon sa kung ano-anong ahensya po ng gobyerno, doon nagkalat ang putang ina. So, ganun po yun. Kaya sinasabi ko po dito, makapagmayabang man lang sana itong Commissioner po dito, wala po silang ginagawa po dito. Alam mo, sa totoo lang, walang ginagawa itong Commissioner po dito, wala silang ginagawa. Hindi nila ginagawa yung talagang trabaho po nila. At ito namang Presidential Anti-Corruption Commission, wala rin ginagawa itong ahensya po na ito, na counterpart pa naman ng gobyerno po natin, itong Presidential Anti-Corruption Commission, pero wala pong ginagawa. Puro lang daldal itong mga hinayopak, itong mga tarantadong ito. Tapos itong, buti pa yung ibang ano po natin dito, itong Volunteers Against Crimes and Corruption, buti po sila, nag-iingay po sila. Pero itong Commission of Audit, itong sasakit po yung ulo po natin. Kaya nga po, ang sinasabi po natin dito na sana nga po magtrabaho kayo. Mahiya-hiya naman kayo kay President Duterte. At ito pa ang napakatindi ho ngayon. Isipin nyo po, pumunta po kayo ng Pampanga hanggang Gapan. Itong Olongapo Gapan Road, wasak-wasak, durog-durog, sabog-sabog po yung kalsada. Sa kapabayan po ng Department of Public Works and Highways. Hindi na ho nila iniisip, hindi na ho nila ginagalaw ito, wala pong pakialam. At itong mga LGUs po natin, wala pong pakialam. Wala na po silang pakialam. Potency lang ang inumin mo sa umaga at sa kagabi, 500 mg. Pagkatapos yung ubot sipon lagnat, Dicolsin syrup. Alam po ninyo, talagang lalong nagiging kawawa yung mga kababayan po nating mga Pilipino. Partikular po dito yung mga maliliit po na nagtitinda-tinda po dito, na gusto po nilang mas mapabilis, mas mapaaga po yung kanila pong pagtitinda. So kung saang lugar po sila pupunta, magbibiyahe po sila mula po ng Gapan, pupunta po ng Cabiao or pupunta po ng Arayat. Dahil sa bulok-bulok, sabog-sabog, wasak-wasak po ng kalsada, pagdating po doon sa palengke, wala na pong nangyari. Durog-durog na po yung paninda po nila. Talagang nakita na po itong paninda po na ito masyado na pong lantana dahil po sa naantala po sa biyahe. So, ganyan po katindi yung nangyayari po ngayon. Isipin niyo po dito, wala na pong pakialam
Yung mga ibang mayors po natin, magaling lang magsalita ito. Dahil ito, yung mga pinamimigay mga mayors po na ito, galing din po ito sa mga ibang mga negosyante na hinihingi po nila at ibinibigay po nila sa mga babaeng po na kung saan. Ayaw po magsalita po dito, ano? Kaya nga po ang ano po natin na sana nga matapos magkaroon po sana tayo dito ng sana nga matupad po ito, maipatupad itong revolutionary government. Ano po? Ako hindi ko humingi ng posisyon po dito. Kapag binigyan po tayo ng posisyon, maraming salamat po, no? Kung magkaroon po tayo ng posisyon, tatanggapin po natin ito, magpapasalamat po tayo. Pero ito lang po yung masasabi ko, wag na lang po sana na mabigyan tayo na magkaroon po tayo ng posisyon po dito. Dahil, ay, Jesus Maria Joseph, Santa Maria, Bulacan. Ito, hashman po talaga ito. Walang tutubong demonyo dito sa Nueva Ecija. Kayong mga opisyalis ng gobyerno na mandurugas, kahit tapos na yung termino nyo, wag lang akong magkaroon ng posisyon. Ipagdasal ninyo na huwag akong manalo sa loto. Dahil kapag ako'y nanalo sa loto, putang ina mo, kahit senador ka pa, kahit sino ka pa, ibabaw kita ng buhay. Ibalik nyo yung ninakaw nyo sa tao. Ibalik nyo yung ninakaw nyo sa gobyerno. Kaya ipagdasal nyo na huwag akong magkaroon ng milyones. Ipagdasal nyo na hindi ako manalo sa loto. Ipagdasal ninyo na hindi ako makakuha ng posisyon. Dahil pag nakakuha ako ng posisyon, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, lahat ng magnanakaw dito sa bansang Pilipinas, ibabaong ko kayo ng buhay. Putang ina nyo, kahit sino ka pa. Kahit tatay mo pa si Lucifer, susundan kita sa impyerno. Hindi ako natatakot, wala akong natatakot. Kahit sino pa kayo, tangina kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Yun po yung sinasabi. Nagsasalita po ako ngayon dito sa harapan po ninyo, milyon-milyon mga Pilipino. Totoo po yung sinasabi po na, bakit? Kasi po mahal po natin yung bansa po natin. Binaboy nitong mga magnanakaw ng mga politiko, ibabalik natin sa ayos itong bansang ito. Kung sukdulan, ano po na itong buhay natin maging susi para umasenso, para bumalik sa dati yung bansa po natin. Lilipulin ko kayong lahat po ng mga kurakot. Walang matitira sa inyo. Ito talagang ako'y nanunumpa dito. Kahit isa walang tatayo, mamamatay kayong lahat. Ibabang ko kayo ng buhay. Kahit sino pa kayo. Senador ka man, senador ka hanggang barangay captain, barangay tanod ka, utang ina ka. Na nagnakaw ka, ibalik mo lahat yung ninakaw mo sa Pilipinas. Hindi ako nananakot po dito. Totoo po yung sinasabi, nagagaling po sa puso. Totoo po ito. Kaya nga sabi ko, magdasal kayo na huwag ako magkaroon ng pera na posisyon po dito. Pagdasal nyo na lang, hindi sana, huwag sana ako manalo sa loto. At huwag magkaroon ng posisyon dahil lahat ng mga mandurugas, kahit presidente ka pa hanggang sa barangay captain, barangay tanod, na nagnakaw ka at pinagsamantalan mo yung bansang Pilipinas, ibabawang kita ng buhay. Totoo po yun, hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi mo. Hindi ko kayo tinatakot. Kaya magdasal kayo na huwag ako magkaroon ng posisyon, huwag ako manalo sa loto dahil iisa-isahin ko kayo. Isipin niyo po dito, napakayaman po ng bansa po natin. Itong mga putang ina mga politiko, wala po silang iniisip, wala silang pinangarap kundi magnakaw. Isipin niyo po dito, may mga mayors po dito ng karamihan po dito, sabi natin 80% municipalities. Meron po tayong 1,800 municipalities sa buong Pilipinas. Siguro mga 80 to 90% po dito. Pagdating po sa eleksyon. Ang sinasabi po dito, kung sino yung gusto, kung mahal mo ang buhay mo, huwag ka nang tumakbo. Kapag may nag-file po dito ng candidacy sa pagiging mayor lang po ito, tinatakot ng dating mayor. At kapag ikaw ay nagpumilit na tumakbo bilang mayor po ng isang bayan, kakalabanin mo isang mayor para paano ka na nagpakamatay, nananakot po sila. Ganyan po yan. Dito po sa Nueva Ecija, marami po yan. Maraming gusto pong mag-apply ng COC po dito, ng Certificate of Candidacy, sasabihin po nila, sarado na daw po yung COMELEC. Sasabihin po nila dito, hindi na pwede, marami pong dahilan. Ngayon naman, kung gusto mo mag-file po dito, alam po nila malakas ka, tinatakot ka na po nila dito. Ganyan po. Ang sinasabi ko dito, putang ina, darating yung panahon po rin. Dahil si Dilubyo po nandiyan na po sa tabi. Edith Tanasas is watching, at saka po si Nikong Raham is watching din, ma'am. Salamat po sa panonood. Kaya nga po, alam nyo, nasa Bahrain pa po tayo. Ginagawa na po natin ito.
Kaya lang sa totoo lang, talagang marami po tayong ginagawang trabaho po dito. Busy po tayo palagi. Kaya nga po ang sinasabi ko dito, sana po paki-share na lamang or paki-like yung video po natin. Ano po? Ako po, hindi po ako humihingi po ng kapalit. Hindi po tayo humihingi po ng pera po dito para po kapalit po ng ginagawa po natin. Alam po ninyo, hindi po ako gumagawa ng fake news po dito. Hindi ko po sasayangin yung isang oras, kalating oras na nakatunga nga po dito na daldal po ng daldal, ano po, nang wala pong kwenta. Ano po, tayo po ginagawa po natin doon dahil mahal po natin ang bansa po natin. Masaya po tayo sa ginagawa po ng ating presidente. Kaya ito, ginagawa po natin ito dahil gusto po nating iparating yung damdamin po ng mga kababayan po nating mga Pilipino. Hindi po ka natatakot kahit maging mitsa po ng buhay po natin, okay lang po ito. Dahil malay nyo, dahil po dito sa sinasabi po natin, magising po yung mga mandurugas ng mga putang inan to. Baka sakaling mauntog itong mga gagong mga opisyalis po natin na magnanakaw, maisip nila na totoo pala yung sinasabi ng putang inang vlogger na ito. Di ba? So wala pong masama. Kaya nga, sabi ko nga po dito, marami pong nagsasabi dito na nanakot. Sabi ko, hindi po ako natatakot sa inyo. Kahit sino kayo, wala akong kinatatakutan. Putang ina nyo. Kahit anak ka pa ng presidente o anak ka pa ng kung sino-sinong Poncio Pilato General ka pa, putang ina nyo, wala akong pakialam sa inyo. Pare-pareho lang po tayong kumakain ng kanin. Na kapag natusok, umaaray din. May puso, may damdamin din. Nasasaktan din po. May pakiramdam din po tayo. Pare-pareho lamang po tayong kumakain po ng kanin dito. Kaya huwag akong tatakutin. Hindi ako tatakot sa inyo kahit sino pa kayo. So, yun po. Ganun po tayo. Kaya nga, ako po, kung yung iba, tinatamaan kayo dito. Ang alam ko, tinatamaan po dito yung mga mandurugas. Yung mga magnanakaw po sa gobyerno. Yun lang. Hindi ko po sinasabing lahat, no? Pero karamihan po dito mga mandurugas. Particular po dito yung malalapit kay President Duterte, yung mga sip-sip po ng mga opisyalis, itong mga sekretaris, ito pong mga, ayoko na pong magsalita, no? Itong malalapit kay President Duterte na wala naman silang iniisip kundi yung dikit sila ng dikit dito kay President Duterte dahil ginagamit po nila yung popularidad ni President Duterte para makuha po nila yung gusto po nila. May mga senador po dito, may mga congressman, mga mayor na nagtatrabaho kunyari kasi puno ganyan-ganyan, pero meron po silang gusto. Gusto po nilang tumakbo sa mataas po na posisyon. May mga senador po dito na papogi po gawa ng produkto, gawa po ng proyekto po ng ganito. Dapat lang dahil yan, kaya binoto ng mga Pilipino, senador, dahil yan ang trabaho mo. Hindi yung nakagawa ka lang ng programa, iniikot mo yung buong Pilipinas, nagsisip-sip ka, yung pala gustong tumakbong presidente, gustong tumakbong vice-presidente, ang putang inang senador. Ganyan po kaano ngayon. Tapos ito sinasabi ko sa mga kababayan, mga Pilipino. Huwag kayong magpapagamit sa kung sino-sino ng opisyalis ng gobyerno. Alam naman po natin yung tama't mali, alam po natin kung sino yung totoong tao na naglingkod. Tignan po ninyo yung track record niya. Tignan natin yung record niya magmula po noon hanggang sa ngayon. Kung ano siya ngayon at ano po siya noon. Kung ba't siya gumawa ng gano'n noon at kung bakit ganyan ang ginagawa niya ngayon. At kung sino yung tao na ito. Ito na, yung ibang mga Pilipino, mga tanga rin, gago, mga putang ina. Nakagawa lang yung PNP chief ng kung anong kabutihan dito. Support ganito, kung pinapasuportahan, hindi ho natin alam. Anong 2021 pa lang ngayon, hindi suportahan, etc. May mga pulis po tayo, mga opisyalis po dito na sinuportahan po natin, pero anong ginagawa po ngayon? Naloko ho tayo. Sinasabi ito, pag ako ay naging senador, gagawin natin ganyan, etc. etc. Anong ginagawa? Nagpapalaki ng itlog ang putang inang senador doon sa Senado. Pinapalaba tayo. Tigilan na po natin ito. Tigilan na po natin yung kagaganyan natin sa mga tao po na ito. Natural lang magsilbi siya dahil isa ay PNP chief. Gawin yung kanyang trabaho bilang hepe ng isang ahensya. Gawin yung kanyang trabaho bilang head ng isang departamento dahil kaya sa ginawang head, kaya sa ginawang senador, kaya binoto siya dahil yon ang kanyang trabaho. Nagtrabaho lang si sekretary, nagtrabaho lang si senador, nagtrabaho si hepe, nagtrabaho lang si mayor. Pinapasuportahan na naggumawa ng group sa Facebook, pinapasuportahan si mayor, pinapasuportahan si general, pinapasuportahan si hepe, pinapasuportahan si sekretary, etc. etc. mga tanga, mga Pilipino to. Mga gago. Mag-isip-isip po tayo. Tayo po, gusto po nating matulungan yung lahat po ng mga kababayan po nating mga Pilipino sa kanila. Kaya po tayo nandito, ginigising po natin yung mga natutulog na isip ng mga kababayan po natin
na nabulog sa katotohanan. So yun lang po muna. Maraming buhay, maraming salamat po sa inyo. At sana po, kung may na-open man po sa inyo, ay humingi po ako ng dispensa. Pero pasensya na po kayo. Talagang ganun po tayo. Kasi talagang mapapamura ka po dito. Kulang na lang, kalad ka rin nila si President Duterte sa Malacanang at ilagay po doon sa ipako doon sa krus, doon sa harapan ng panasimbahan at pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Isipin niyo po dito. Instead na isama po sa panalangin, isama sa programa ng simbahang Katoliko ang kalusugan ng presidente at ipakita yung infrastructure development programs na ginagawa ng ating Pangulo tuwing linggo sana ng sermon sa simbahan. Hindi. Instead na ito po yung ituro, kundi inuudyukan pa yung mga Pilipino para mag-alsa sa gobyerno. Isipin mo ito, itong si Tagle, itong si Broderick Pabilo, itong mga putang inang pare nito. Wala na silang inisip kundi puro katarantaduhan. Bakit? Kasi hindi umuobra yung kanila pang gusto. Na dati po nasusunod yung layaw ng mga tarantadong ito na hingi ng ganito, hingi ng ganon, pero sa panahon po ni Presidente Duterte hindi po sila makahirit. Kaya galit na galit sila. So di lumalabas, hindi ho sila mga lingkod ng Diyos. Sila po yung mga lingkod po ni Sataning. Kilala niyo po si Sataning? So ito po yun, nasa katauhan po ni Broderick Pabelo, itong gagong pari na abnormal. So yun lamang po mga kapatid, mga kabuhay ko mga Pilipino. Sana po sa mga susunod po na video po natin, nandyan pa rin po kayo. No? Maraming buhay, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kababayan po natin ng Karanglan, ano po? Dahil lang po tayo dahil meron pong biyayang darating sa lugar po ng Karanglan. Magtulong-tulong po tayo. Suportahan po natin itong CTC National Guard na po. At saka po itong PAMSG, kay General Banipit. Maraming buhay po sa inyong lahat. Ako po yung magsa-sign out na. 5 o'clock po, duty ho tayo. So yun po, maraming buhay, maraming salamat po sa inyo. Tay Digong, nandito lamang po kami. Maraming salamat sa tapang mo at malasakit sa bansang Pilipinas. Saludo ko sa iyo, tatay.